O ito, nakita nyo yung picture ni Bongo. Oh. Galit na galit, ano? Umalma. Umalma si Bongo, galit na galit. Nag-press con kanina si Bongo, biglaan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Na? Ha? Nag-press con, umalma. Sabi ni Bongo, unti-unti na raw silang ini-eliminate. Ang ibig niyang sabihin ng unti-unti na raw silang ini-eliminate, yung lahat daw ng identified kay Duterte, unti-unti na raw ini-eliminate. Ha? Alam naman natin ang ibig sabihin ni Bongo ng ini-eliminate. At least yung term na ini-eliminate na sinabi niya, hindi tulad nung panahon nung panahon ni ang amo niya na si Duterte. Pag sinabi mong ini-eliminate, talagang ini-eliminate, nililiquidate, pinapatay. Oh, yun ang panahon ng kanyang ng panahon nila. At least ngayon, pag sinabi niyang ini-eliminate, kinakasuhan, alangan naman, paano naman talaga kung may pananagutan ka? Oh, anong gusto niya? Kahit may mga ebidensya, kahit may mga testigo laban sa kanila at grabe ang ginawa nila sa bayan, tulad ng mga sa Farmally, yung overpriced laptops, ang ibig niyang sabihin, ano lang yon? Palampasin na lang yon. Ayan lang, no? Sabi ni Bato, mga kabunyog, mga kababayan, kapag daw umabot na ang nasasangkot na sa mga anomalya sa flood control ay mga Duterte na, kalokohan na daw yan. Kasi para sa kanila, ang dapat lang na masakop o maabot ng investigasyon at pagpapanagot sa mga anomalya sa flood control ay yung panahon lang ni Marcos. Pag panahon ni Duterte 2016 to 2022, may pinanagot sa flood control, kalokohan daw yan, hindi daw totoo yan. Ay, niwala ba kayo doon, mga kabunyog? Sa sinasabi na yun ni Bato. Yun ang sabi ni Bato eh. Ha? O ngayon, kahapon, sabi ni Vince Dizon, secretary ng DPWH, nag-usap na sila ni Boying Rimulya, ni Ombudsman, sinabihan siya ni Rimulya na busisiin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH yung mga kontrata ng pamilya ni Bongo sa ni Diskaya. O ngayon, biglang umalma si Bongo ngayon. Nagsasabay na yung galit at takot niyan. Kaya tingnan nyo sa mukha niya ngayon. O yan yung mukha ni Bongo. Sabi ni Bongo, biglang nag-press con ngayon, inaano na daw sila, yung mga identified daw sa Duterte ay ini-eliminate na daw isa-isa. Hindi ko term yan, mga kabunyog, Hindi ako nang iintriga. Yan talaga yung term na ginamit ni Bongo. Ganito, pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Bongo, October 16, ngayon yan, unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Yan Yan ang sinasabi ni Bongo. Ang sabi ni Bongo, kalukuhan na daw ang nangyayari. Kalukuhan na daw nangyayari. Hindi naman daw sila dati nadadawit, tapos ngayon biglang nadadawit na sa investigasyon. Ay malinaw naman kasi yung sinabi ni PBBM, unahin mo nang imbestigahan yung panahon niya. Ibig sabihin 22 to 25. Pero hindi ibig sabihin na hindi na iimbestigahan yung 2016 to 2022. Ay bigla kasing umayaw na yung mga Diskaya. Ayaw na nilang mag-cooperate. Ay sabi ni Rimulya kay Vince Dizon, total ayaw nang mag-cooperate ayaw nang mag-cooperate ng mga Diskaya. Imbestigahan na ang mga Diskaya. At imbestigahan ang pagkakasangkot ni Bongo dyan kasi parang pinuprotektahan yan si Bongo. Alam nyo, si Rimulya, walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy si Rimulya. Talagang pinangalanan niya si Bongo. Kasi tinanong siya ni Pinky Web sino po kaya sa tingin nyo ang pinuprotektahan? Kasi sabi ni Rimulya, hindi lahat sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Mayroon silang ini-spare. Mayroon silang pinapaligtas.
Kaya sabi ni Pinky Web, sino kaya? Sabi niya si Bongo. At iba pa sa mga Duterte. Oh. Kaya sabi ni Rimulya, inorderan niya na ang ombudsman na pag-aralan na ang pagkakasangkot ni Bongo ng mga diskaya. O yun, ito na. Actually, matagal na rin nating hinihintayan. Matagal na rin nating hinihintayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? At ito pa, si Trillanes ay in-interview kanina sa DCMM, magsasampa na siya ng plunder next week. Next week, plunder. In-announce na ni Trillanes. Laban kay Bongo. Laban kay Bongo. At syempre, kasama si Duterte dyan. Ito kasing si Bongo, matagal ito na parang ang pinapakita niya sa sarili niya ay hindi siya sangkot sa mga sa mga anomalya. Kumbaga siya ay mabait, matino, malinis. Kumbaga ang naging papel niya lang ay alalay ni Digong, ni Duterte. Ay kaya lang lahat ng ebidensya nagpapakita hindi naman ganon ang ginawa ni Bongo. Sa lahat ng kinakasangkutan ni Duterte ay nandyan si Bongo. Tibo ang papel niya. Tibo ang papel niya. Hindi simpleng alalay. Hindi simpleng alalay. Sa extrajudicial killings, ayon kay Rowena Garma, yung sa drug war, papel ni Bongo. Sa kanya pinapadala nila Rowena Garma. At sa kanil Leonardo, yung national na Davao Death Squad, yung national na death squads na binuo ni Duterte, na sila Garma ang nagpatakbo at saka si Leonardo, si Colonel Leonardo. Kapag mayroon silang gustong ipaabot kay Duterte, kay Bongo nila dinadala. Kapag may order si Duterte sa kanila, si Bongo rin ang nagdadala sa kanila. Kapag matapos na nilang gawin ang mga pinapagawa ni Duterte, ang reward ay si Bongo rin ang nagpapadala. Paano mo ngayon masasabi yan na simpleng alalay ka lang ni Duterte? Hindi ganun. Hindi ganun. Tapos ngayon, tulad nga ng sinabi ni Trillanes, 7 billion pesos ang kontratang nakuha ng construction company ng pamilya niya, yung CLTG. No? Tapos sasabihin mo, wala kang impluensya doon. Sa pangalan pa lang ng kumpanya nyo, CLTG na, initial na yan ang pangalan mo eh. Christopher Lawrence de Sorugo. At lahat naman halos nagsasabi na nung panahon ni Duterte, kapag may gustong ma-appoint sa alinman na posisyon sa gobyerno, dadaan ka kay Bongo. Parang si Bongo yung tulay papunta kay Duterte. Si Bongo. Ganyan ka-impluensya si Bongo kay Duterte nun. Yung nasasangkot sa Parmali na si Lloyd Christopher Lau, taga Davao yun. Bugado na taga Davao. Nung si Duterte ay nasa mayor pa ng Davao, alalay na nila Bongo yun, kasama na ni Bongo yun. Kaya nang maging presidente si Duterte, binitbit din ni Bongo, dinala rin sa presidential management staff. Si Lau, kinalaunan, linipat sa PSDBM, Procurement Service of the DBM. Yun pala ang magiging papel ni Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte. Siya yung mag-i-implement ng mga procurement ng panahon ng COVID. Yung Parmali, yung overpriced laptops, kanya yun. So paano ngayon sasabihin ni Bongo na wala siyang mga alam sa lahat ng yan? Sinong ginagago niya? Paano siya paanghil-anghil siya na parang siya, anong sabi niya? Wala siya, hindi siya sangkot sa mga anomalya. Hindi siya sangkot sa mga patayan. Ang bisyo niya lang daw ay magserbisyo. O ngayon, dahil nababanggit na siya, nababanggit na siya ni Rimulya, nababanggit na siya ni Vince Dizon na iimbestigahan na. Umalma ngayon si Bongo, biglang nag-press con ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan. Kung napanood nyo, yung mga staff ko, pinadownload ko yung press con. Napanood nyo siguro, yung The Source. Dito sa aking kasing channels, mayroon ditong The Source. Yung The Source, yung source ng mga balita at komentaryo, yan yung pinapakita talaga yung actual na video. So ngayon, si Bongo, ang sabi niya,
Bakit kami na ngayon ang ano nyo? Kami na ang tinatarget nyo. Ako na ngayon. Oh, malapit nang matukoy yung mastermind, papunta na doon. Oh, bakit ngayon nalipat sa akin o sa amin? Isa-isa na kaming ini-eliminate. Ha? Yung mga identified daw kay Duterte, isa-isa nang ini-eliminate. Eh bakit? Libre ba kayong mga identified kay Duterte? Libre kayo sa investigasyon? Ibig sabihin, ang iimbestigahan lang ay yung nangyari sa panahon ni Marcos 2022 to 2020. Hindi. Bakit? Yung mga flood control projects ba ngayon lang nangyari? Hindi. Ang sabi nga ni Diskaya, nung tinanong ninyo siya mismo sa pagdinig ninyo, kayo nila Marcoleta, kayo nila Bato. Anong sabi ni Diskaya? Naging malaking kontraktor nung napasok siya sa DPWH. Kailan yun? 2016. Duterte yun. Nang tinanong ni Congresswoman Garin, totoo ba na halos 1,000% yung linaki ng ng income nyo, ng assets nyo nung panahon ng 2017, 2018, panahon ni Duterte? Ganun din ang sagot ni Diskaya. Opo. Tapos ayaw nyo ngayon na imbestigahan yung panahon ninyo. Ay napakaraming anomalya sa panahon ninyo. Formally, overpriced laptops. Ay kahit nga si Sara Duterte ngayon, hindi niya yata naiisip, inungkat ni Sara Duterte yung overpriced laptops issue. Kasi akala niya ang sangkot lang doon ay si Duterte, Saldico. Hindi. Panahon ni Duterte yun. Panahon ninyo yun, Bongo. Panahon mo yun, Bongo. At ikaw pa rin ang involved doon. Kasi ang may kagagawa na naman doon sa overpriced laptops, yung tao mo na si Lloyd Christopher Lau. Kaya doon pa lang, hindi ka talaga maiiwasan na masasangkot yan, Bongo. Alangan namang sa lahat ng nangyari yan, didistansya ka. May mga testigo naman laban sa'yo. Yung mga patayan sa panahon ni Duterte, may testigo sa'yo, si Garma. Nandun na sa dahig. Sabi ni Trillanes, sinicure na. Kaya actually, saan man papunta, mag-ICC man o sa Pilipinas, ang dami mong haharaping kaso, Bongo. Yung mga plunder cases, naliligtasan mo lang dahil kay Martires. Di ba? Kaya nga tuwang-tuwa ngayon si Trillanes. Finally, may mangyayari na sa mga kaso niyang isasampa. Yan yun. Ngayon mga kabunyog, umaalma si Bongo. Ang reklamo niya, ini-eliminate na daw sila. Yun ang term niya. Unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Bakit? Kala nyo naman, pinapakita lang dito na wala talagang sasantuhin. Kami sang-ayon kami sa ginagawang ito ng administrasyon ni PBBM. Lahat dapat managot. Actually nga, dapat sabay na sanang inungkat yung sa inyo. Kaya lang, ang order kasi talaga ni PBBM, unahin muna yung 15 na top contractors na nakukuha ng malalaking proyekto sa panahon niya. Yun yung yun yung marching order ni PBBM. Unahin muna yung 15 na top contractors sa panahon niya. Di 2022 yun to 2028. 2022 to 2025 present. Pero dahil patapos na ang investigasyon sa nasabing 15 top contractors, pwede na ngayong simulan yung 2016. At ito na yung pinapaimbestigahan ni Remulla. Yan na yung pinapaimbestigahan ni Remulla. Ngayon, kaya nabigla ngayon si Bongo. Sabi ni Bongo, kami na ang tinatarget. Kami na ang tinatarget. Yan. Maganda yan. So hindi na lang si Escudero, hindi na lang si Villanueva, hindi na lang si Jinggoy, papunta na kila Bongo. Papunta na kila Bongo. Maganda na rin dyan si Cayetano. Ganda na rin dyan si Cayetano. Malamang, sunod pa yan. Kasi may mga kontrata rin na nangyari sa Taguig. Mga Diskaya na naman. Yan, sunod-sunod na. So magrereklamo rin ba si Magrereklamo rin ba si Cayetano? Sasabihin rin ba ni Cayetano? Talagang kami na yung tinatarget, yung mga identified kay Duterte. Kung mayroon kayong ebidensya laban kila Romualdez,
ilabas nyo na rin. Di ba? Oh, ang problema, hindi nyo naman linalabas yung mga ebidensya nyo laban kay Romualdez eh. Actually, ang taong bayan, ang gustong makita lahat managot eh. Kahit si Romualdez, dapat managot yan. Si Saldico, lahat dapat managot yan. Kaya lang, hindi naman gugulong yan kung walang mga ebidensya at testigo eh. Nag-produce si Marcoleta ng testigo. Parang kung sa halip na pampasabog, kwitis pala eh. Paso. Yun na ang problema. Ha? So ngayon, maghanda na kayo, Bongo. Maghanda na kayo. Ano yan eh? Ito na yung day of reckoning. Kasi akala nyo, protektado naman kayo ni Martires. Wala eh. Hindi naman habang buhay ang termino ni Martires. 7 years lang naman yan. Tapos na si Martires. Si Rimulya naman ngayon. Kalaban nyo si Rimulya. Ganyan talaga. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Ganun lang yan eh. Mabuti nga kayo ngayon, ang term mo, Bongo, na eliminate, ibig sabihin, kinakasuhan lang. Panahon ninyo, ang eliminate, pinapatay talaga eh. Di ba? At ano na yan, Bongo? Hindi lang yan. Baka lumabas na yung warrant of arrest ng ICC. Isa mo pang problema yan. Kaya yung sinasabi mong bisyo mo ay magserbisyo at yung mga malasakit center mo, ano mo lang yun? Kamuflahe mo lang yun. Panakip mo lang yun. Ha? Yan. Kaya, mula sa pagiging ordinaryong alalay ni Duterte, naging ganyan ka. Naging senador ka. Okay. Naging top-notcher na senador ka. Kasi marami kang napaniwala dun sa mga bisyo-bisyo mo magserbisyo. Sige, ngayon. Abangan natin. Kaya lang kanina, galit na galit si Bongo sa press con. Sabi ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mukha ni Bongo sa press con. Kita nyo? Pag nagganyan na si Bongo, lumalabas na yung ngipin niya. Ganyan na si Bongo. Ang malinaw dyan, ang buhay ay weather lang. Ang buhay ay weather lang. Ang aabutin mo ngayon, malas at sakit. Yun, tama si Chris Subel. Ang aabutin mo na ngayon, Bongo, malas at sakit. Mamamalas mo ngayon ang sakit. Yun. Mabuti nga, hindi kayo pinapatay. Panahon ni Duterte, ginawa nyo, patay kayo ng patay ng tao eh. Ngayon, hindi kayo pinapatay. Pinapanagot lang kayo. Okay na yun. Kaya lang, ang dami mong sasagutin, Bongo. Ang dami yun. Formally. Pati ngayon, inuungkat pa ni Sara yung overpriced laptops. Malaking posibilidad, masangkot ka pa doon. Kasi ang involved na naman doon, Christopher Lau, yung tao mo. Hindi mo, hindi mo kilala, Light Prism? Mga kabunyog, doon pa lang, yung CLTG ni Bongo, ng pamilya ni Bongo, ay naka-joint venture yung mga Diskaya. Tapos sasabihin ni Bongo, hindi naman ako nakialam doon. Hindi naman ako nag-impluwensya doon, sabi niya. Ang ganda nitong sinabi ni Junitaro, the higher you climb, the harder you fall. Ano yan, Bongo? Ang ganda ng inabot ninyo kay Duterte, kayo ni Bato. Kayo ni Bato. Kung hindi naman dahil kay Duterte, hindi naman kayo magiging mga senador eh. Ayan, senador na kayo. Top-notcher ka. Kasi napaniwala yung mga tao na hindi kasangkot sa corruption, hindi kasangkot sa mga patayan. Pero hindi eh. Ang mga ebidensya naglalabasan na eh. Naglalabasan na. Ang pakulo mo sa tao, ang bisyo mo lang naman magserbisyo. Ang programa mo malasakit, kalusugan. Ngayon, hindi lang naman yung mga kalusugan mo, yung mga malasakit mo, kamuflahe lang yun, camouflage yun. Sa likod ng mga patayan nandun ka. Yun ang tinestipayan ni Garma ngayon. Yun. Kaya actually pipili na lang kung saan ka makukulong, pero pareho makukulong ka. Pareho no bail. Kapag nagtuloy-tuloy yung mga plunder cases sa iyo ni Duterte ay ni Trillanes, no bail din yun. Hindi, mayroon VP, mayroon yung biniling Navy ship. Yung Fredjet deal
Kasama din si Bongo doon. May initial niya na naman doon. May initial niya na naman. O yan, kaya ngayon, kita nyo yung ano ni Bongo. Ang sabi niya, unti-unti na silang ini-eliminate. Eh, kapag kayo na yung inaabot ng investigasyon, tinitingnan nyo, pinipersecute kayo. Parang inaapi yung kampo ng mga Duterte. Hindi, ang kailangan dito, lahat managot. O, sa parte ninyo, Bongo, ilabas nyo na rin ang ebidensya nyo laban kay Romualdez. Tuloy, maganda. Actually, maganda, mapanagot kayo, makulong kayo. O, makulong din sila Saldico. Kung si Romualdez may ebidensya kayo, maganda makulong din yan. Kaya lang hindi yan makukulong kung hindi wala kayong ebidensya eh. O, yun ang problema ninyo kay Romualdez eh. Wala kayong napuproduce na ebidensya, wala kayong napuproduce na testigo. Pero kung may testigo kayo, may ebidensya kayo, kahit ang taong bayan, hindi mapapayagan na hindi makulong yan si Romualdez. Kaya sa totoo lang, yung sinabi ni Escudero, di ba sabi ni Escudero noon, pangalanan na natin kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Martin Romualdez. O, di ba? Lalabanan ko kayo. O, sabi ni Chis Escudero. Hanggang ngayon wala tayong nakikita eh. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. O, ay ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon kumbaga nagpapakaawa na si Bongo, ini-eliminate na daw sila. Unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Ay, ano na yan eh. Hindi naman kasi ibig sabihin na ano kayo. Naging ano kayo, ganyan na yan. Susi, salamat ha. O yan, sabi ni Susi, karma is real. Yan yun. O, ang buhay Bongo ay weather. Matagal kayong hindi nakasuhan, hindi gumulong ang kaso laban sa inyo dahil kay Martires. Ay tapos na yung 7 years ni Martires, panahon na ni Rimulya. Hinarangan nyo si Rimulya. O, hinarangan nyo. Kasi alam nyo naman na pag si Rimulya naging ombudsman, hahabulin talaga kayo. Alam nyo na yan eh. Alam nyo na yan. O ngayon, nagsimula na si Rimulya. O, ito naman mag-asawang Diskaya, kala mo naman, pag sabi nilang hindi na sila magko-cooperate, ang apektado ay ang gobyerno. Maganda nga yun. O, maganda nga yun. Hinihintay sana kasi nila Rimulya na ituro ni Diskaya sila Bongo. Ay kaya lang hindi eh. Yung sinasabi ng Diskaya na tell-all, wala eh. Hindi naman pinapalangalanan si Bongo. Okay ngayon, kumalas na. Openly, sinabi na. Publicly, sinabi na ng mag-asawang Diskaya. Hindi na sila maaasahang mag-cooperate. O di bigla silang inano ngayon ni Rimulya. Anong ginawa ni Rimulya? O sige, kung ayaw nyo nang mag-cooperate, okay lang. Kaya naman naming ipurso ang mga kaso kahit hindi kayo nag-cooperate. O, tapos sinabi na ni Rimulya, mayroon kasi kayong pinoprotektahan eh. Sabi ni Pinky Web, sino? Si Bongo. O yun, pinangalanan na si Bongo. O, sabi ni Vince Dizon, may order na sa kanya ang ombudsman. Imbestigahan. O, shout out sa Hawaii, sa inyo, Sosi ha, salamat. O, tama yun. Walang forever. O yan. Kabunyog Marian Ulanday, salamat ha, salamat sa pag-send ng donations. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, unti-unti na daw silang ini-eliminate yung mga identified kay Duterte. Eh, maganda nga yan. Yan yung inihintay ng taong bayan. Yang inihintay ng taong bayan. Na pati panahon ni Duterte, masimulan ng mapanagot. Kaya si Trillanes, tuwang-tuwa na. Magpa-file na si Trillanes ng plunder next week. Napanood ko yung interview kay Kaya ito na mga kabunyog, mga kabayan. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, huwag kayong aalis. Mayroon pa akong ibang live na topic, ha? O sige, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.